Welcome po sa Our Lady of Lasalet, Kwasay Parish, kung saan ayos lang pong umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Natatandaan ko po dati nung ako'y naka-assign sa Basilica Minore, ang Immaculada Concepcion, sa atin pong Kapitolyo sa Malolos. Nagkaroon po kami ng gathering sa rooftop, sa pang-apat na palapag ng kumbento. At doon kitang-kita mo ng malapitan yung malaking imahe ng Immaculada Concepcion sa tuktok ng Basilica. And I couldn't help but wonder, paano yun nalagay doon? Considering na matagal na po yun, ha? Tapos sabi, solid na bato yun. Ang laki pa kaya? 6 feet yata yun. So, magtataka ka kung paano yun nailagay doon. Taas noon. Pero sabi nga po nung kasama kong pari noon, wala namang mahirap ang hindi kakayaning gawa ng paraan kung gugustuhin lang. Naalala ko lang po yung sinabi ng kapatid kong paring ito sa ebanghelyo na atin ngayong pinagninilayan. Kasi isa ito sa mga napakahirap na utos ng Diyos. Mahalin ang kaaway at gawa ng mabuti. Di ba? Yung mahalin nga parang imposible na yung panggagawa ng mabuti. O yung gawa na lang ng mabuti. Parang ang hirap na yung mamahalin pa ba? Oh, come on. Pwede siguro yun kung, sige, mahalin ang kaaway, yakapin. Ekspresyon ng pagmamahal, yakapin. Yakapin na yakapin, mahigpit hanggang sa hindi na makahinga. Joke lang. Pero seryoso itong sinasabi ng Panginoon dito. Hindi po talinghaga ito. Diretso ito. At utos ito. Kailangan nating gawin. Sapagkat mahirap man, tulad ng sabi ng kaibigan kong pare, magagawan pa rin naman ng paraan kung gugustuhin lang. At paano nga ba natin ito magagawa ng paraan? Yung mahalin at gawan ng kabutihan, ang kaaway. Una, gustuhin muna natin sapagkat yun ang sinabi natin, di ba? Ano mang mahirap, magagawa ng paraan, kung gugustuhin lang. Gustuhin muna natin. And this basically means trying to remove our bias against it, na ito ay mahirap or imposibleng gawin. Kasi kung sa una pa lang, yun ang mindset natin, ito'y mahirap at imposibleng gawin. Una pa lang, mahirapan na tayo kahit hindi pa natin ina-attempt na gawin ito. So alisin natin sa isip natin yung ito'y mahirap, lalong-lalo na ito'y imposibleng gawin. Pwedeng sabihin natin mahirap pero hindi imposible. Now, ano naman ang paraan na dapat gawin natin? Marami, pero I believe foremost of all these ways is just to obey Jesus. Sundin lang natin si Jesus. Si Jesus itong nag-uutos. Si Jesus na una, hindi ipagagawa sa atin kung alam niya hindi natin kakayanin. At si Jesus na hindi mag-uutos sa atin ng isang bagay na alam niya rin hindi makatutulong sa atin. Lalong-lalo na pag mahirap, hindi niya tayo pababayang maghirap. Sabi ko nga, kung wala siyang magandang pinabalak. So, yung una, hindi niya ipapagawa sa atin kung alam niyang hindi natin kakayanin. Hindi ko po alam kung napapansin niyo sa mga matatanda, partikular na sa mga magulang, in relation kapag pinapasunod nila ang kanilang anak na i-try, gawin ang isang bagay na hindi pangkaraniwan o nakatatakot para sa kanilang anak. Hindi ko alam kung napapansin po ninyo na isa sa mga paraan para makumbinsi nila ang anak nila ay yung sila mismo muna ang gagawa nito nang pinapagawa nila sa anak nila. Halimbawa, pinapahawakan ng magulang sa kanyang anak ang isang hayop katulad ng aso o kaya ng ahas sa zoo, ayaw ng anak. So ano gagawin ng magulang? Siya muna ang hahawak. Kapag may pinapakain ang magulang na hindi pangkaraniwan sa kanyang anak, siya muna ang tumitikim. Siya muna kumakain. At kapag pinalulusong ng magulang ang kanyang anak sa pool o kaya sa dagat, siya muna ang lulusong. Diba? Saka sabihin sa anak, siya, lusong na. Yun yung paraan ng magulang in order to give their children confidence. Na yung pinagagawa nila ay kayang gawin ng anak nila at makatutulong din naman sa anak nila sapagkat sila na ang unang gumawa nito para sa anak nila. Mas talong ganon ang ating Panginoon. Yung mga sinasabi niya dito, umiibig sa kaaway, gumagawa ng mabuti sa napupuot, pinagpapala ang mga sumusumpa, ipinagdarasal ang mga umapi. Siya yun Siya ito Siya rin yung kinuha ang kanyang damit o balabal. So bago niya ipagawa sa atin, ginawa po muna niya.
Kaya hindi natin po pwede siyang akusahan na hindi tayo iniintindi sa ating kalalagayan o hindi man lang iniisip kung kaya ba natin o hindi, basta nag-uutos na lang. Hindi siya gano'n. Bago niya iutos sa atin, ginawa muna niya upang ipakita sa atin, nakakayanin natin. Isipin po ninyo ang pinag-uusapan natin dito sa Jesus. Sabihin niyo ng Diyos pero hindi niya ginamit ang kanyang pagka-Diyos para lamang kayanin ang mga bagay na mahirap. Pero gusto kong kunin yung punto na Diyos siya eh. Wala siyang kasalanan eh. Kaya mas matindi ang dating sa kanya ng mga umaaway sa kanya. Mas nasasaktan siya. Kasi kahit tayo ay inaapi, kahit tayo inaalimura, o kahit tayo ay pinagwawalang bahala, makasalanan tayo eh. Kaya kahit papaano, hindi masyadong solid yung sakit na nararamdaman natin. Dahil tayo makasalanan din. Tayo imperfect din. Ang Panginoon, perfecto. Walang bahidungis. Kaya kahit maliit na kasalanan sa Kanya, ay nakasasakit sa Kanya. But despite this, nagmamahal siya, nagpapatawad siya, at gumagawa rin siya ng mabuti. Kahit na sa mga masama ang loob o sa mga may masamang ginagawa sa Kanya. So wag po nating isipin, hindi natin kakayanin. Sapagkat ito ay ginawa na para sa atin ng Panginoon natin. At hindi rin naman din niya ipapagawa sa atin kung alam niya hindi makatutulong sa atin. Lagi nating sinasabi na ang pagkapatawad ay hindi para sa pinapatawad, kundi para sa atin na dapat magpatawad. So much so, na pwede nating sabihin na ang talo talaga sa huli ay hindi yung dapat patawarin, kundi yung kailangan magpatawad, ayaw magpatawad. So yun, ito'y nakatutulong sa atin. Pero wag po sanang masentro lang tayo doon. Yes, ito'y malaking tulong sa atin in as much as hindi na natin dadalhin sa puso natin yung bigat o yung sakit na ginawa sa atin kapag ang tao ay pinatawad na natin, minahal na natin o kaya kinalimutan na natin ang ginawa sa atin. Hindi lang yun eh. Huwag tayong masentro lang doon. Sapagkat wag po sana nating ma-miss yung katotohanan na kapag minamahal at ginagawa natin na mabuti ang taong nagkakasala sa atin or pinatatawad natin yung taong nagkasala sa atin, mas lalo po nating ma-appreciate ang ginagawang pagkapatawad at pagkamahal, paggawa ng Panginoon ng mabuti sa atin kahit na sa kabila ng mga kasalanan natin. Sapagkat wag po natin kakalimutan yung katotohanan, we were enemies of God. Maliwanag yan, sinasabi ni San Pablo, Romans 5 verse 10. Tayo mga kaaway ng Diyos. Pero itinuring niya tayong kaibigan dahil sa ginawa niya para sa atin sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus. So siya na nga ang ginawa natin ng masama, siya pa ang gumawa ng paraan upang tayo kanyang mahalin at patawarin at gawa ng kabutihan. So yun talaga basically ang siyang nangyayari. Kasi hanggang ngayon, this continues to happen. Sapagkat hanggang ngayon ay nagkakasala din naman tayo. At hanggang ngayon, naririto ang epekto ng ginawang pagkapatawad para sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo. Kaya kapag tayo nagiging mabuti, kahit sa nagkakasala sa atin, mas ma-appreciate po natin yung katotohanan ito na ginawa at patuloy na ginagawa ng Panginoon sa atin. Na sa kabila ng ating mga kasalanan, tayo kanyang pinapatawad, minamahal at ginagawa ng kabutihan. Yun ang mas makapagpapaluwag ng loob natin. Hindi lang yung hindi na natin kikimkimin, yung galit natin o tampo natin sa taong gumawa ng kasalanan sa atin, kundi yung ma-appreciate natin yung pagmamahal at pagpapatawad ng Panginoon sa atin. Lalo pat alam natin, nagkakasala pa rin naman tayo sa buhay natin. So, yun yung ganansya, advantage na ating makukuha. Bukod pa sa kung ang lahat tayo susunod dito sa utos ng Panginoon, will be blessed. Will be very much blessed. Kasi isipin po ninyo, unang-unang sinabi niya sa kanyang pampublikong ministeryo nang siya'y magpahayag sa mga tao, the kingdom of heaven is at hand. Repent and believe in the gospel. Alam po ninyo, ang kaharian ng Diyos ay taliwas sa paraan na ginagawa ng tao sa mundong ito. Kasi kung ang paghahari ng Diyos ay in line, very much in line sa mga ginagawa na natin sa mundong ito, hindi sana sinabi ng Panginoon, narito na ang paghahari ng Diyos. Yung ginagawa nyo, tuloy nyo na lang. Tuloy nyo na lang yung ginagawa nyo. Walang mali sa ginagawa nyo. O kaya, may konti lang mali sa ginagawa ninyo, sa mga gawin ninyo, sa mga paraan ninyo. Fine-tuning lang. Hindi eh. Anong sabi niya? Repent. Baguhin ninyo ang ginagawa ninyo. Hindi iyan ang paraan upang pagharian kayo ng Diyos sa mundong ito. At kaya nga po, kung susundin lang talaga natin
yung mga inuutos ng Panginoon sa atin, gaano man ito kahirap na gawin, mas mararanasan natin ang paghahari niya sa buhay natin. Kahit dito pa lamang sa mundong ginagalawan natin. Hindi. Ano nangyayari ngayon? Diba? Kanya-kanya. May mga panakanakang gera na. Hindi natin alam kung saan pupunta. Ibig sabihin lamang na yung ginagawa talaga natin ay hindi in line sa paghahari ng Diyos sa mundong ginagalawan natin. Kaya malayong-malayong paghahari ng Diyos, bagamat gustong-gusto nang ibigay ng Panginoon ang kanyang mga makalangit na pagpapala, taliwas kasi sa kanyang paraan ang ating mga ginagawa. Kaya nga mga kapatid, ang utos ng Panginoon ay sana gawin natin. Sapagkat ito ay makatutulong hindi lamang po sa atin, kundi sa mundong ginagalawa natin. O hindi man gawin ito ng iba, gawin na lang po natin. Sapagkat hindi man maghari ang Diyos sa mundo, habang tayo nabubuhay, ay maghari nawa man lang ang Diyos sa ating buhay. Amen.